Hi everyone! Alam niyo ba na isa sa mga common na behavior ng mga bata na may ADHD and autism ay yung mahirap sila makipag-eye contact? Kung kayo ay may anak o batang kakilala nyo na may ganitong diagnosis, baka nagtataka kayo kung bakit ganon. Today, pag-uusapan natin yan, so stay tuned. First, let's discuss what is eye contact. Una, ano ba ang eye contact? It's the act of looking directly into someone's eyes during a conversation or interaction. It's one way we connect and communicate with each other. Pero para sa mga bata na may ADHD and autism, hindi ito ganun ka natural or madali. ADHD and eye contact. Sa mga batang may ADHD, kadalasan mahirap para sa kanila mag-focus sa isang bagay ng matagal. Kaya nahihirapan din sila mag-focus sa mga mata ng kausap nila. Ang utak nila mabilis mag-shift ng attention. Kunwari, habang nag-uusap kayo, bigla silang may isip na ibang bagay o may ibang stimulus na magdi-distract sa kanila. Kaya minsan hindi nila namamalayan na hindi sila tumitingin sa mga mata ng kausap nila. Autism and eye contact. Sa autism naman, mas madalas na hindi nila gustong gumawa ng eye contact dahil sa ilang sensory sensitivities. Ang mga bata na may autism, mas heightened ang senses nila, kaya ang eye contact na isang intimate na act minsan ay uncomfortable o overwhelming para sa kanila. Hindi nila ito ginagawa dahil hindi nila gusto, kundi dahil para sa kanila, para napaka-intense kasi ng interaction na ganyan. Understanding the behavior. Pero importante na maintindihan natin na hindi lahat ng bata na may ADHD at autism ay pare-parehas ang reaksyon sa eye contact. May mga bata na unti-unti ring natututo na mag-eye contact habang tumatanda sila, or natututo rin sila ng social skills. Kaya ang key dito, of course, yung patience and understanding. For my tips and advice, so kung ikaw ay parent or caregiver ng isang bata na may ADHD or autism, paano mo sila matutulungan kung gusto mong maging comfortable sila habang nakikipag-usap? First, ang importante, let's respect their space. Huwag natin silang pilitin or hayaan natin na lang itong mangyari na natural, no? Pwede nating sabihin sa kanila, pero wag tayong magalit at ipagdiinan na kailangan nila itong gawin. Second is modeling. Maging role model tayo. So ipakita natin sa kanila kung gaano tayo ka-relax na ginagawa natin yung eye contact. Third, of course, it takes time and patience, no? And also practice. Sa huli, ang pinaka-importante ay ang pagmamahal at support na binibigay natin sa kanila. Lahat tayo may kanya-kanyang paraan or pakikisalamuha, kaya huwag tayo mawalan ng pag-asa kung may mga taong ganyan, no? Kung meron pa kayong mga tanong or suggestion, mag-leave kayo ng comment sa baba, at huwag kalimutan mag-subscribe para sa continuous namin paggawa ng mga contents about sa ADHD and autism. So hanggang sa ganun muna, salamat.